Mapapanood nyo sa video na ito ang Tagalog recap natin ng John Wick movie series mula John Wick Chapter 1 2014, John Wick Chapter 2 2017 at ang John Wick Chapter 3 Parabellum 2019. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating mga astig na palabas. Ang lalaking si John Wick ay pagkagising sa umaga ay inalala ang mga masasayang memorya niya kasama ang kanyang asawa na si Helen. Subalit biglang nahimatay si Helen at nang dinala ni John ang asawa sa ospital ay hindi nagtagal ay binawian na ng buhay ang babae dahil sa matinding cancer niya. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya kung kailan malungkot na nilibing ng bida si Helen at ilang saglit ay napansin niyang pinuntahan siya roon ng kanyang kaibigan na si Marquez upang kamustahin siya. Maya-maya pagbalik ni John sa bahay niya ay nakatanggap siya ng package at ito ay isang beagle na may kasamang liham mula kay Helen. Sinabi dito ng babae na ngayong nahanap na niya ang kanyang kapayapaan ay dapat na hanapin ni John ang kasiyahan niya at simulan niya ito sa asong binigay niya sa kanya. Labis na napaluha si John na mabasa ito at napansin niya sa collar ng aso ang nakahulmang Daisy at naisip niyang iyon ang pangalan nito. Kinabukasan ng umaga ay ginising si John ni Daisy at nang mag-aalmusal na siya ng cereal ay binigyan niya rin ito ang aso. Naisipan naman niyang ibili ng dog food si Daisy at kasama ang aso ay sumakay sila sa kanyang vintage Ford Mustang. Ilang saglit nang nagpagas ang bida ay agad na humanga ang binatang Russian na si Joseph sa kotse niya at tinanong siya ng binata kung magkano ito. Sumagot si John na hindi niya binibenta ang sasakyan ngunit ininsulto siya ni Joseph sa Russian na lahat ng bagay ay may presyo. Pero naintindihan niya ang sinabi ng binata at binalik ang pang-iinsulto nito sa lingwahe rin ng Russia. Sa inis ni Joseph ay makikipag-away na siya kay John pero pinigilan ito ng kaibigan nitong si Victor at umalis na siya sa lugar. Maya-maya ay pumunta ang bida sa isang abandonadong construction site at nagmaneho roon ng sobrang bilis upang malabas ang galit niya. Pagsapit ng gabi ng matutulog na si John ay tila may napansing kakaiba si Daisy sa sala at inakala niyang dudumi lang ito subalit pagbaba nila ay mabilis na hinampas siya sa ulo ng mga magnanakaw. Pagkatapos ay walang humpay na pinagbubugbog si John ng lahat ng mga ito at dahil sa malakas na kahul ni Daisy ay walang awang tinapos nila ang aso. Kalaunan ay binunyag ni Joseph ang mukha niya kay John at lumalabas na ang grupo pala nito ang nanloob sa bahay niya. Malakas na sinuntok siya ng binata at kinabukasan ay nagising siya na katabi si Daisy na wala ng buhay. Ilang saglit ay malungkot na nilibing ng bida ang aso sa likod ng bahay niya at maya-maya ay napansin niyang ninakaw ni na Joseph ang Ford Mustang niya. Samantala sina Joseph ay pumunta sa shop ni Aurelio upang magpagawa rito ng bagong plaka at mga dokumento para sa ninakaw nilang kotse. Pero agad na napansin ng lalaki kung kaninong sasakyan ng Mustang na yon at tumanggi siya kina Joseph. Inis na nasabi ng binata na hindi niya sila maaaring tanggihan dahil pagmamay-ari nila siya pero sumagot si Aurelio na nagtatrabaho siya sa ama niya at hindi sa kanya. Pagkatapos ay inis na sinuntok ng lalaki si Joseph at nang tinutukan siya ng isang kasamahan nila ay inawat ito ni Victor at galit na umalis ang grupo sa shop niya. Maya-maya ay pumunta si John Wick sa shop ni Aurelio at sinabi nito sa kanya na si Joseph Tarasov na ang anak ng Russian mob boss na si Viggo Tarasov ang nagnakaw ng kotse niya. Kinuwento niya sa bida ang nangyari roon kanina at bumili ito ng panibagong kotse sa kanya. Ilang saglit nang tinanong si Aurelio ni Viggo kung bakit niya sinuntok ang anak niya ay pinaliwanag nito na dahil si Joseph ay ninakaw ang kotse at pinatay ang aso ni John Wick. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena ay agad na pinapunta ni Viggo si Joseph sa opisina niya at galit na sinuntok siya. Pinaliwanag niya sa anak na ang ninakawan nito ng kotse ay ang dating hitman nila na si John Wick na mas kilalang si Baba Yaga o ang Boogeyman. Si John ay isang napakagaling na hitman at isang araw ay nakita siya ni Viggo na tumapos ng 3 lalaki gamit lang ang isang lapis. Dumating ang araw na biglang ni-request ni John Wick na magretiro na sa kanila upang mamuhay ng tahimik kasama ang asawa niya. Pero bago pumayag si Viggo ay binigyan niya siya ng imposibleng misyon ngunit magaling na natapos pa rin niya ito. Malamang ngayon ay plano ni John na tugisin si Joseph pero gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Samantala ang bida ay pumunta sa basement niya at winasak ang konkretong sahig rito upang kunin ang mga nakatago niyang baril at mga gold coins. Ilang saglit ay tinawagan siya ni Viggo upang humingi sa kanya ng patawad at kalimutan na ang lahat ng nangyari pero agad na binabaan niya siya ng telepono. Sa sunod na eksena ay naligo at sinuot ni John ang itim na suit niya habang ang napakaraming hitman ni Viggo ay palihim na sinusugod ang bahay niya. Pero ang bida ay agad na napansin ang pagsugod roon ng mga tauhan ng Russian mob boss na tila inaasahan na niya ang pagdating ng mga ito.
Kahit pa bahagyang nahihirapan ay mag-isang kinalaban ni John Wick ang mga hitman gamit ang kombinasyon ng kanyang malupit na gun-firing skill at hand-to-hand combat skill. Dahil sa hindi mapantay ang galing ni John sa pakikipaglaban ay hindi nagtagal ay napabagsak niya ang lahat ng mga tauhan ni Vigo na sumugod sa bahay niya. Dahil sa ingay roon ay may mga kapitbahay niya na nagreklamo sa pulis pero nang napansin nito na tila bumalik na si John sa pagiging professional hitman ay hinayaan siya ng pulis roon. Samantala si Vigo ay sinabihan ng assistant niyang si Avi na ipapatay si John sa lahat ng contract killer sa halagang 2 milyon at ipunta si Joseph sa isang bar kung saan mahahanap ito ng boogeyman. Ang bida naman ay tinawagan ang grupo ng mga underground cleaner ni Charlie upang kunin ang katawan ng mga hitman at linisin ang mga dumi na nadulot ng mga ito sa bahay niya. Nang natapos na sila ay binayaran ni John ang grupo ni Charlie ng mga gold coins. Kinabukasan ay personal na pinuntahan ni Vigo si Marquez upang makita niya ang reaksyon nito nang sinabihan niya ito na tapusin si John Wick sa halagang 2 milyong dolyar. Ang lalaki ay hindi na nagdalawang isip at agad na sumang-ayon sa mob boss na patayin ang kaibigan niya. Maya-maya ay nakita ni Marquez si John na pumasok ng Continental Hotel na ang madalas puntahan ng mga asasin at kriminal. Ilang saglit ay nakasalubong niya sa lobby ang babaeng contract killer na si Perkins at nag-check-in siya mula sa concierge ng hotel na si Caron. Pagpasok ni John sa kanyang kwarto ay agad na pumunta siya sa underground bar ng gusali at hinarap roon ang may-ari ng hotel na si Winston Scott. Tinanong niya sa kanya kung nasaan si Joseph Tarasov dahil plano niya itong tapusin ngunit pinaalalahanan siya ni Winston na bawal ang pumatay sa hotel niya kundi ay makakatanggap siya ng mabigat na kaparusahan dahil dito. Pagkatapos ay pinayuhan ng may-ari ang bida na uminom at mag-relax sa bar pero maya-maya pag-order niya ng alak ay pinabigay sa kanya ni Winston ang tissue na nagtuturo ng lokasyon ni Joseph. Si John Wick naman ay nagmadaling sinuot ang bulletproof vest niya at nagdala ng maraming baril upang puntahan ang Red Circle exclusive nightclub. Samantala ang napakaraming mga tauhan ni Vigo ay nagkalat sa buong club habang ang binata ay nasa bathhouse ng gusali kasama ang mga kaibigan nito. Kalaunan ay pinaalis ni John ang Russian na bantay ng club sa harap at pagpasok niya sa loob ay agad na nagpatumba siya ng isang kalaban. Nakaharap niya sa daan si Victor at nang nalaman niya rito na nasa bathhouse si Joseph ay galit na nilunod niya ang lalaki sa lababo upang tapusin siya. Hindi nagtagal nang nagawang matunto ng bida ang bathhouse ng club ay isa-isang tinapos niya ang mga Russian mobsters na makasalubong niya sa daan. Pero si Joseph ay nagmadaling umalis sa silid nang nakita niya si John sa di kalayuan at mabilis na tumakbo siya sa gitna ng nightclub. Si John Wick naman ay habang sinusundan ng binata ay magaling na nakipagsagupaan sa napakaraming tauhan ni Vigo sa paligid at nagagawa niyang mapabagsak ang mga ito gamit ang kanyang mga baril. Subalit sa sobrang dami ng mga Russian mobsters na umaatake sa bida ay hindi na niya nasundan si Joseph at ilang saglit ay nagawa nitong makalabas sa gusali at agad na sumakay ng kotse nila. Pero si John Wick ay hindi sumukong makipagbakbakan sa napakaraming kalaban na nagkalat sa buong nightclub. Kalaunan ay inatake siya ng head security ni Vigo na si Kirill at binigyan siya nito ng sobrang lupit na laban. Ngunit dahil sa labis na panghihina ay magaling na nabubugbog si John ng lalaki at hindi nagtagal sa gitna ng bakbakan nila ay nasaksak siya nito ng sirang bote sa tiyan. Pagkatapos ay hinulog siya ni Kirill sa mababang palapag at nang binaril niya siya ay agad na tumakbo ito pagkatapos ay kalaunan ay sugatan na lumabas si John ng gusali. Maya-maya pagbalik ng bida sa Continental ay pinakiusapan niya si Caron na papuntahin sa kwarto niya ang doktor ng hotel upang ipagamot rito ang sugat na natamo niya mula kay Kirill. Sa sunod na eksena habang nakahiga si John ay pumunta si Marquez sa rooftop ng katabing gusali at hinanda ang kanyang sniper rifle. Pero napansin ng lalaki na may pumasok sa silid ni John at agad na binaril nito ang una niya upang balaan ang kaibigan sa kalaban na tatapos sa kanya roon. Ito pala ay si Perkins na tinanggap ang 4 na milyong alok ni Vigo upang patayin si John kahit pa nasa Continental Hotel siya. Pero ang bida ay bagaman walang hawak na sandata ay magaling na kinalaban ng babaeng contract killer habang si Marquez ay minamatyagan sila. Hindi nagtagal ay malakas na nahampas ni John si Perkins sa bintana at dahil sa pagbanta niya rito na tatapusin ay binunyag ng babae ang lokasyon ng peking simbahan ni Vigo kung saan niya tinatago ang mga kayamanan nila. Ilang saglit ng pinatulog ni John si Perkins ay sumilip sa silid niya ang contract killer na si Harry at pinakiusapan niya ito na gapusan at patakasin ang babae bukas. Sa sunod na araw ay agad na pinuntahan ng bida ang simbahan ni Vigo at mabilis na pinatumba niya ang karamihan sa mga Russian mobsters roon kabilang na ang peking pari ng simbahan. Pagkatapos ay kasama ang pari ay pumunta sila sa sekretong vault ng simbahan at pinabuksan niya ito rito upang sunugin ang napakaraming mga ginto at mga maduduming pera ni Vigo. Samantala si Harry ay ginapos si Perkins sa kwarto niya at plano niyang iwan ito roon upang madakip ng mga tauhan ng hotel at mapatay ng mga ito dahil sa paglabag niya sa patakaran nila.
Subalit ang babae ay natanggal ang kamay sa gapos niya at mabilis na binaril ang lalaki sa ulo. Maya-maya habang nasa di kalayuan si John Wick ay nakita niya sina Viggo na galit na pumunta sa tapat ng simbahan at tinapos nila ang pari. Ang bida naman ay agad na inambush ng mag-isa ang mga Russian mobsters sa labas ng simbahan gamit ang dala niyang M16 rifle at nagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga ito. Pero si Kirill ay naisipang sumakay ng kotse nila at malakas na binangga ang tinataguang sasakyan ni John. Ilang saglit nang nagkamalay na siya ay napansin niyang bihag na siya ni Viggo at ng mga tauhan nito. Galit na nasabi ng mob boss na hindi lang mga yaman niya ang sinunog niya kundi pati na ang mga bagay na ginagamit niyang pang-blackmail sa syudad at ang mga ito ay walang katumbas na halaga. Nabanggit pa ni Viggo kay John na palagi siyang sinusundan ng buhay professional killer at inaapektuhan nito ang lahat ng malapit sa kanya. Kalaunan ay pinag-utos ng mob boss sa mga tauhan niya na tapusin na si John pero si Marquez sa labas ay mabilis na binaril ang isa sa mga ito. Pagkatapos ay kahit nakagapos ang mga kamay ay kinalaban ng bida si Kirill at bagaman magaling makipaglaban ang lalaki ay binuhos niya ang buong lakas sa pakikipagbakbakan rito. Hindi nagtagal matapos ang mainit na laban nila ay nagawang masakal ni John si Kirill gamit ang gapos niya upang tapusin ang lalaki. Nagmadaling kinalagan niya ang sarili at dala ang kanyang rifle ay dumaan siya sa likod ng gusali. Nahabol ni John roon ang kotse ni Viggo at pinagbabaril niya ang sasakyan pati na ang driver nito. Agad na lumabas ang mob boss ng kotse at dahil sa pagtutok sa kanya ni John ng baril ay napilitan siyang sabihin ang lokasyon ni Joseph sa safe house nila sa Brooklyn bago siya iwan ng bida sa lugar. Sa sunod na eksena ay makikitang binabantayan ng napakaraming Russian mobsters ang safe house ni Viggo sa Brooklyn habang nagtatago roon ang anak niya. Pero si John Wick ay palihim na tinapos ang isang kalaban sa labas at gamit ang kanyang sniper rifle ay magaling na pinagbabaril niya ang karamihan sa mga tauhan ng mob boss sa buong paligid, pati na ang mga mobsters na nasa silid ng binata ay tinapos niya rin. Pagkatapos ay pinasabog niya ang mga kotse sa loob ng safe house upang hindi sila makatakas. Nang nakita naman ni John si Joseph sa daan ay mabilis na binaril niya ang binata ng 2 beses na agad na kinatapos nito. Maya-maya nang magche-check out na ang bida sa Continental Hotel ay binigyan siya ni Coro ng kotse bilang kompensasyon dahil sa pag-atake sa kanya ni Perkins nakaraan sa kwarto niya. Sa sunod na eksena ay nakipagkita si John kay Marquez upang magpasalamat ng personal sa kaibigan dahil sa ilang beses na pagligtas nito sa kanya. Subalit nakita sila ni Perkins mula sa di kalayuan at sinabi niya ito kina Viggo kaya't pag-uwi ni Marquez sa bahay niya ay sinundan siya ng mga tauhan ng mob boss. Pagpasok sa loob at habang nakagapos ay galit na binugbog siya ni Viggo dahil sinisisi siya nito sa pagkamatay ng anak niya. Nang matapang na nilabanan ng lalaki ang mga Russian mobsters ay mabilis na nabaril siya ni Perkins at agad na tinapos siya ng mob boss. Pagkatapos ay tinawagan niya si John Wick at sinabi sa kanya na nalaman niyang trinaydor siya ni Marquez kaya tinapos niya ito. Nagmadaling pumunta ang bida sa bahay ng kaibigan ngunit naabutan niya siya roon na wala ng buhay. Pero si Winston kasama ang mga hitman niya ay biglang hinarang si Perkins sa daan at binaril siya ng mga ito dahil sa paglabag niya sa patakaran ng Continental. Ilang saglit ay tinawagan si John ni Winston at sinabi nito sa kanya na si Viggo ay planong tumakas ng syudad sakay ng helicopter. Si John Wick naman ay agad na hinabol ang kotse ni Viggo bago sila makapunta sa helipad at binangga niya ng ilang beses ang sasakyan nila hanggang sa humampas ito sa kalapit na poste. Pagbaba ng mga tauhan ng mob boss sa kotse ay magaling na pinatumba ng bida ang mga ito habang nakasakay pa rin sa sasakyan niya at kalaunan ay naubos niya silang lahat kabilang na ang lalaking si Ovi. Nang malakas na binangga ni Viggo ang kotse ni John ay agad na nakatalon siya sa sasakyan bago ito mahulog ng kalaban sa baba. Pagbangon ng bida ay kinalaban niya ng mano-mano ang mob boss nang may labis na galit dahil sa pagtapos nito sa kaibigan niya. Kalaunan ay biglang bumunot ng patalim si Viggo at hinayaan ni John na masaksak siya nito sa tiyan upang masaksak niya rin ang patalim sa mob boss at matapos siya. Kahit palabis na nanghihina dahil sa matinding tama ay naglakad palayo roon ang bida habang si Viggo ay binawian na ng buhay sa tabi. Ilang saglit ay pumunta si John Wick sa kalapit na animal clinic at habang nakaupo sa gilid at sugatan ay pinanood niya ang video nila ng asawa niya sa cellphone. Pagkatapos ay pumasok siya sa clinic upang gamutin ang saksak na natamo niya mula sa patalim ni Viggo. Kalaunan ay naisipan ni John na kumuha roon ng isang pitbull at nilakad niya ito sa boardwalk kung saan sila nagde-date noon ni Helen. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula at susunod na ang John Wick Chapter 2 2017. Si John Wick na sakay ng kanyang kotse ay mabilis na hinabol sa mga kalsada ng New York ang isang Russian mobster na nakasakay ng motorsiklo, hanggang sa naisipan niyang umikot sa kabilang kalsada upang bumangga sa kotse niya ang motor ng mobster. Pagkatapos ay kinuha niya sa lalaki ang isang gintong access card nito.
Samantala ang kapatid ni Viggo Tarasov na si Abram Tarasov ay ang pumalit na mob boss sa kanilang Russian crime family. Ang mga droga at mga pera ni na Abram mula sa mga taxi ay pinakarga niya sa mga kotse nila upang ilipat ng ibang lokasyon. Pinaliwanag ng mob boss sa kanyang assistant na iyon ang mabuting dapat na gawin nila dahil ang vintage Ford Mustang ni John Wick ay nasa shop nila ngayon at malamang ay plano niya itong makuha roon at tapusin silang lahat. Hindi nagtagal ay ginamit ng bida ang access card upang makapasok sa shop ni Abram at mabilis na pinabagsak niya isa-isa ang mga Russian mobsters na makita niya sa daan. Sa patuloy na pakikipagsagupaan ni John Wick sa mga tauhan ng mob boss sa buong paligid ay ilang saglit ay nahanap niya roon ang Ford Mustang niya. Nagmadaling sumakay si John sa sasakyan at binangga ang isang kalaban na sumugod sa kanya subalit nang nagawa niyang makalabas sa shop ay malakas na binangga siya ng isang mobster na sakay ng taxi. Naisipan naman ni John Wick na bumalik ng shop ng mob boss at binangga ang kotse ng isang mobster roon. Pagbaba ng kalaban sa sasakyan ay mabilis na sinagasaan niya ito ng kotse niya ngunit binangga uli siya ng isa pang mobster na sakay ng taxi. Dito na sinugod ang bida ng mas marami pang mga tauhan ng Russian mob boss pero buong lakas na nakipagsagupaan siya sa mga ito at nagagawa niyang mapabagsak ang karamihan sa kanila ng napakagaling. Hindi nagtagal nang napabagsak na niya ang mga tauhan ng Russian mob boss sa shop ay pumunta siya sa opisina ni Abram at naglagay ng alak sa 2 baso na nasa lamesa. Dito ay hinayaan ni John na mabuhay si Abram kapalit ng mapayapang kasunduan nila at bagaman hindi makapaniwala ang mob boss sa bida ay sumang-ayon na rin siya sa kanya. Pagkatapos ay umalis na si John sa shop sakay ng wasak na Ford Mustang niya. Maya-maya pag-uwi ng bida sa bahay niya ay agad na sinalubong siya ng kanyang pitbull na hindi pa niya nabibigyan ng pangalan. Sa sunod na araw ay pinapunta ni John Wick ang kaibigan niyang mekaniko na si Aurelio at nasabi ng lalaki na kahit nagtamo ng matinding pinsala ang Ford Mustang ay maaayos niya raw ito. Nagpasalamat naman si John sa kaibigan sa paghanap at pagturo ng kotse kina Abram Tarasov at pinadala niya ito sa kanya. Pagsapit ng gabi ay binisita siya ng Italian crime boss na si Santino Di Antonio na ang leader ng Camorra Italian Crime Organization. Pinakiusapan siya ng crime boss na bumalik sa pagiging hitman sa huling pagkakataon dahil may napaka-importanteng misyon siyang nais na ipagawa sa kanya. Mariin na tumanggi si John Wick kay Santino ngunit pinaalala niya na may malaking utang na loob siya sa kanya. Dahil siya raw ang tumulong kay John na magtagumpay sa imposibleng misyon niya noon upang makaalis sa buhay professional killer, sa makatuwid ang bahay na yon at ang mapayapang pamumuhay niya kasama si Helen ay dahil kay Santino. Ito rin ang dahilan kung bakit sila nagkaroon dati ng sumpaan gamit ang marker na iyon na may dugo niya kaya't hindi ito maliit na bagay lamang. Pero ang bida ay pinagpilitan na hindi na siya maaaring bumalik sa pagiging hitman at sinabihan ng crime boss na maghanap na lang ng iba. Masama naman ang loob na nagpaalam si Santino kay John Wick at umalis na siya ng bahay niya. Subalit ilang saglit lang ay agad na naisipan ng Italian crime boss na pasabugan ng maraming beses ang bahay ng bida gamit ang kanyang grenade launcher upang sunugin ito. Si John naman at ang aso niya ay hinayaan ni Santino na mabuhay at umalis na ang grupo niya sa lugar. Kasama ang pitbull ay naglakad siya papunta sa Continental Hotel sa New York at nakaharap niya sa lobby ang concierge na si Caron. Pagkatapos ay iniwan ni John roon ang aso at pumunta siya sa rooftop ng gusali upang kausapin si Winston Scott na ang may-ari ng Continental. Nabalitaan raw ni Winston ang pagtanggi niya kay Santino at sinabing ang dalawang patakaran nila ay dapat ay walang dadanak na dugo sa loob ng Continental at dapat ay tanggapin nila ang request ng may hawak ng kanilang marker. Dahil dito ay maaari niyang patawan ng parusa si John na maging excommunicado ngunit ang high table ay malamang ay nais siyang parusahan ng mas matindi pa. Ang kasunduan sa marker nila ay kapag tinanggihan ito, patayin ang may hawak nito o tumakbo sa request ng may hawak ng marker ay kamatayan ang kaparusahan. Kaya't walang choice si John kundi tanggapin ang hinihiling na pabor ni Santino pero pagkatapos nito ay maaari na siyang makapaghiganti sa Italian crime boss. Sa sunod na eksena ay napagdesisyonan ng bida na pumunta sa New Modern Museum sa New York na pagmamay-ari ng pamilya ni Santino at pagdating sa loob ay kinapkapan siya ng piping kanang kamay ng crime boss na si Ares. Nang nakita ni John roon si Santino ay tinanong niya rito kung anong kailangan niya sa kanya. Nais raw ng Italian crime boss na ipapatay kay John Wick ang kapatid niyang si Gianna Di Antonio upang siya na ang pumalit sa posisyon nito sa high table. Bago mamatay ang ama nila noon ay pinasa niya kay Gianna ang kanyang posisyon sa high table. Pero ngayon ay hindi niya kayang tapusin ang sariling kapatid kaya't nais niyang ipagawa ito kay John. Dagdag pa ni Santino na kasalukuyang nasa Rome ang kapatid para sa koronasyon niya at kapag nagtagumpay si John sa misyon ay tapos na rin ang sumpaan nila sa marker. Maya-maya ay pinakiusapan ng bida si Caron na pansamantalang bantayan ang aso niya at pumunta siya sa kalapit na bangko upang kunin ang kanyang deposit box na naglalaman ng mga suit niya.
mga baril, gold coins at ng kanyang passport. Sa sunod na araw pagdating ni John Wick sa Roma ay pumunta siya sa branch ng Continental Hotel roon at nakasalamuhan niya sa loob ang manager ng gusali na si Julius na ang nagpatuloy sa kanya sa pinakamagandang silid nila. Pagkatapos ay habang minamatyagan siya ni Ares mula sa di kalayuan ay pinuntahan niya ang sommelier ng Continental upang bumili sa lalaki ng iba't ibang uri ng mga baril at mga patalim para sa misyon niya. Sunod na pinuntahan ni John ay ang tailor ng Continental na si Angelo at kasama ang assistant nito na ang The Same Stress ay nagpagawa siya sa kanila ng 2 bulletproof na mga Italian black suit. Kalaunan ay pumunta naman si John sa isang shop kung saan pinag-aralan niya ang mga luma at bagong blueprint ng estate ng mga D'Antonio sa Rome. Pagsapit ng gabi suot ang bagong suit niya at dala ang mga bago niyang baril ay palihim na pumasok siya sa catacombs ng estate ng mga D'Antonio habang sa harap ay may nagaganap na malaking party. Kalaunan ay dumating sa kasiyahan si Gianna D'Antonio kasama ang mga bodyguard niya na pinangungunahan ni Caution, samantala ang bida ay nag-iwan ng mga baril sa mga gilid ng catacombs at ilang saglit ay inatasan ni Gianna sina Caution na makihalubilo sa mga bisita nila habang siya naman ay maliligo sa bathtub ng mansyon. Subalit napansin ng babae na hinihintay na pala siya roon ni John Wick upang tapusin siya at sinabi niyang napilitan siyang gawin yon dahil hawak ni Santino ang marker niya. Pinaliwanag sa kanya ni Gianna na kapag namatay siya ay si Santino na ang papalit sa posisyon niya sa high table at dahil dito ay maghahari na ang kapatid niya sa buong New York. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Gianna na pumunta sa bathtub at nilaslas ang mga pulso niya upang tapusin ang sariling buhay. Si John naman ay binaril ang babae sa ulo at umalis na siya ng silid ngunit nang napansin siya ni Caution sa daan ay agad na nagkabarilan silang dalawa. Nagmadaling tumakbo ang bida palayo ng lugar subalit si Caution ay sinabihan ng mga kasamahan niya na tugisin siya. Nang dumaan si John Wick sa gitna ng party ay inatake siya roon ng napakaraming mga bodyguard ni Gianna pero mabilis na napapatumba niya ang karamihan sa mga ito gamit ang dala niyang Glock 34 pistol. Habang nagkakagulo na ang mga tao sa paligid ay patuloy na nakipagsagupaan si John Wick sa mga kasamahan ni Caution hanggang sa hindi nagtagal ay nagawa niyang makapasok muli sa catacombs ng mansyon. Subalit biglang hinarang siya ng grupo ni Ares at agad na tinugis siya ng mga ito upang hindi na malaman ng lahat na si Santino ang nag-assign sa kanya na tapusin ang sariling kapatid. Sa kasalukuyan na yon ay nakita ni Caution si Gianna sa bathtub na wala ng buhay habang ang bida ay magaling na nakipagbarilan sa mga hitman ni Santino sa catacombs at nagagawa niyang mapabagsak ang mga ito gamit ang mga baril na tinabi niya roon. Kalaunan ay nagtagumpay ang bida na makalabas sa kabilang parte ng catacombs ngunit nang naglalakad na siya pabalik ng hotel ay mabilis na sinagasaan siya ni Caution ng sasakyan nito. Galit na nakipagbarilan ng lalaki kay John sa daan dahil sa pagtapos niya kay Gianna pero kahit pa bahagyang nanghihina na siya ay magaling na nakipaglaban siya sa kanya. Dahil sa sobrang init ng bakbakan nilang dalawa ay bigla silang nahulog sa kalapit na hagdan pero buong lakas na nagpatuloy na nagtuos pa rin sila sa daan. Hindi nagtagal ay malakas na bumangga sina John at Caution sa salamin na pinto ng Continental Hotel at nagmadaling pinigilan sila ni Julius dahil pinagbabawal ang magpatayan sa gusali. Sinuggest naman sa kanila ng manager na pumunta sa bar ng hotel upang doon nila pakalmahin ang mga sarili. Ngunit sinabi ni Cassian na kahit pa natapos na niya ang kanyang misyon ay hindi pa rin siya malaya dahil maghihiganti siya sa kanya dahil sa pagtapos ni John ng boss niya. Kinaumagahan ay tumawag si Santino sa mga accountant at nagbukas ng kontrata para sa lahat ng hitman na may pabuya na $7 milyong upang ipatumba si John Wick. Ang mga accountant naman ay prinoseso ang request ng Italian crime boss at nag-send sila ng mga text message sa lahat ng contract killer sa buong New York tungkol sa kontrata ni Santino. Samantala ang bida ay nag-checkout na sa Continental Hotel ng Rome at pinadaan siya ni Julius sa sekretong passage nila upang ligtas na makalabas siya ng gusali at makabalik ng New York. Sa sunod na eksena ay pumunta si Winston sa apartment ni Santino upang pamarkahan dito ang marker gamit ang dugo niya dahil nagtagumpay si John na matapos ang misyon niya. Pagkatapos ay sinabi ni Winston sa crime boss na pinwersa niya si John na bumalik sa dating buhay niya at sinunog pa niya ang bahay nito. Ngayong malaya na siya sa marker ay malamang ay plano niyang maghiganti sa kanya. Sa kasalukuyan na iyon ay nakabalik na si John Wick ng New York at habang naglalakad siya pabalik ng Continental ay biglang inatake siya ng isang matabang Hapon na isa palang contract killer. Bagaman malakas ang pangangatawan ng Hapon ay buong galing na nakipagsagupaan si John sa kanya at kalaunan ay nagawa niyang mabaril siya ng ilang beses. Subalit maya-maya ang babaeng violinist na nakasalubong niya sa daan na isa ring contract killer ay biglang binaril siya. Kahit pa nabaril si John ng violinist sa tiyan ay magaling na nakipaglaban siya sa babae hanggang sa nagawa niya siyang mabalian ng leeg.
Ilang saglit ay may nakasagupaan naman siyang dalawang lalaking contract killer sa subway station ng New York, pero gamit ang lapis roon ay napabagsak niya ang dalawa ng walang kahirap-hirap. Sa sunod na eksena ay nakita si Johnny Caution mula sa di kalayuan at nang umangat ang tubig sa fountain sa gitna nila ay nagmadali siyang tumakbo palayo sa kalaban. Pagkatapos ay pagdating ni John sa sakayan ng tren ay mabilis na binaril niya ang dalawa pang contract killer at agad na natapos niya ang mga ito. Nang nakarating roon si Caution ay nagkataong dumating na rin ang kasunod na tren at sumakay silang dalawa rito. Hinintay ni na John na bumaba ang karamihan sa mga pasahero ng sasakyan at agad na bumunot sila ng mga patalim, ngunit mabilis na nasaksak siya ng lalaki sa hita. Pero ang bida ay binuhos ang buong galing at lakas niya sa pakikipagtuos kay Caution hanggang sa nagawa niya siyang masaksak sa dibdib. Pinaliwanag ni John sa lalaki na tumama sa aorta niya ang patalim at kapag binunot niya ito ay mamamatay siya. Pagkatapos ay hindi niya tinapos si Caution at iniwan niya siya sa tren. Nang napansin naman ni John na may dalawa pang hitman na tutugi sa kanya sa subway ay mabilis na tumakbo siya sa homeless na si Earl at binigyan ito ng gold coin upang pakiusapan ng lalaki na dalhin siya sa boss nila. Tinakpan naman siya ni Earl ng basura at ilang saglit pagdating ng dalawang contract killer roon ay mabilis na tinapos niya ang mga ito. Maya-maya ay nagising si John ang mga tauhan ni Santino at napansin niyang ginaubusan agad siya ng sugat niya at nagmadaling tumakbo roon ang target niya gamit ang pistol na nakuha niya sa isang at pinunta niya ang bida sa rooftop siya ng mga kalaban sa paligid habang hinahabol ang nilalagyan ng mga device upang makapagpadala ng mga impormasyon sa kanilang mga kliyente. Nakaharap roon ni John ang leader nila na ang The Bowery King at biglang naalala niya noong unang nagkita sila bago pa siya maging leader ng Soup Kitchen. Mabilis na nasugatan ni John ang Bowery King noon sa leeg pero pinapili siya nito kung babarilin niya si John o maglalagay siya ng pressure sa sugat niya upang mabuhay. Pinaliwanag naman ng bida na napunta siya roon upang magpatulong sa Bowery King na makapunta kay Santino dahil sila lang ang nakakaalam ng impormasyon kung nasaan ito. Kapalit nito ay tutulungan niya sila sa kanilang operasyon, ngunit tinawanan lang siya ng leader at pinakita sa kanya ang maraming tauhan niyang nagpapanggap na mga homeless na armado at kumpleto sa mga kagamitan. Sinabi ni John Wick na ngayong nakuha na ng Italian crime boss ang isang posisyon sa high table ay plano niyang maghari sa syudad na posibleng magdulot ng gera ng Soup Kitchen laban sa Camorra. Kapag napatay ni na Bowery King si Santino ay makakaharap nila ang high table at ang buong puwersa ng Camorra, pero kapag siya mismo ang tumapos dito ay siya lang ang tutugisin nilang lahat. Sa kasalukuyan na yun ay nagdaos ng selebrasyon si Santino sa museum nila dahil sa pagkakuha niya ng posisyon sa high table. Ang Bowery King naman, bagaman nais sumabak sa gera laban kina Santino, ay sumang-ayon na rin siya kay John at binigyan niya ang bida ng pistol na may 7 bala lang nakatumbas ng 7 milyong pabuya sa kanya. Pagkatapos ay sinamahan si Johnny Earl papunta sa lokasyon ng Italian crime boss. Pero si John Wick ay tinahak ang sewer upang makapasok sa museum at agad na hinarap niya ang Italian crime boss sa gitna ng selebrasyon. Kasama naman ang mga bodyguard ni Santino ay patuloy na tumakbo siya palayo kay John habang ang bida ay gamit pa rin ang mga baril na nakukuha niya sa mga hitman ay buong lakas na nakipagpalitan siya ng putok sa mga ito. Ilang saglit ay pumunta ang Italian crime boss sa exhibit ng museo na ang Reflections of the Soul na isang maze na puno ng mga salamin na pader upang doon magtago. Pagkatapos ay pumasok siya sa exhibit at bagaman nahihirapan makipagbarilan sa silid dahil sa maze na salamin ay magaling na napapatumba pa rin niya ang ilang mga kalaban roon. Ilang saglit ay nakarating na ang grupo ni Ares sa museo at nagmadaling pumunta sila sa exhibit. Ang bida naman ay hindi sumuko na makipagbakbakan sa mga hitman ni Santino na sumusugod sa kanya sa exhibit at nagagawa niyang matapos ang mga ito ng napakadali. Habang patuloy na nakikipaglaban si John sa mga tauhan ng Italian crime boss ay tinulungan ni Ares si Santino na makalabas ng exhibit. Pagkatapos ay matapang na kinalaban ng babae si John Wick, ngunit magaling na nakakalamang siya sa pagtutuos nilang dalawa. Hindi nagtagal sa gitna ng matinding laban nila ay nagawang masaksak ng bida si Ares sa dibdib at kinuha niya ang dala nitong pistol at mga bala. Samantala si Santino ay pumunta sa Continental Hotel at hinarap niya si Winston sa lounge. Sinabihan niya ang may-ari na tapusin na ang membership ni John sa Continental pero agad na tumanggi sa kanya si Winston dahil walang nalabag na patakaran si John.
Maya-maya ay pumunta rin ang bida sa hotel at sinabi sa kanya ni Caron na hinihintay siya ni Santino sa lounge. Nadatnan niya roon ang Italian crime boss na kumakain ng hapunan pero tila alam na ni Winston ang gagawin ni John rito at sinubukan niya siyang pigilan. Subalit dahil sa matinding galit ni John Wick kay Santino ay mabilis na binaril niya siya sa ulo kahit pa nasa hotel sila. Pagkatapos ay sinama na niya ang pitbull palabas ng gusali at pumunta sila sa nasunog na bahay niya. Nakuha niya sa mga debris ang kwintas ni Helen at ilang saglit ay pinuntahan si John roon ni Caron upang dalhin siya kay Winston na hinihintay siya sa isang parke. Pinaliwanag sa kanya ni Winston na ang pabuya ni Santino sa open contract nito upang ipapatay siya ay dinobli ng high table at ginawa pa itong international. Dahil naman sa pagtapos ni John kay Santino sa loob ng hotel ay plano ni Winston na ideklara siyang excommunicado at isasarado na rin sa kanya ang lahat ng serbisyo ng Continental. Ang dahilan kung bakit buhay pa siya ay napagdesisyonan ni Winston na hindi muna siya ipapatay. Makikitang ang lahat pala ng mga tao sa parke ay mga contract killer at dahil sa malakas na impluensya ni Winston ay napaalis niya silang lahat sa lugar. Pagkatapos ay inabot niya sa bida ang isang marker at binigyan siya ng isang oras upang makatakas roon. Matapang na sinabi naman niya kay Winston na kahit sino pa ang mga kumalaban sa kanya ay tatapusin niya silang lahat. Nagpaalam na si John sa matanda at tumawag ito sa mga accountant at sinabing pagkalipas ng isang oras ay dinedeklara na niyang excommunicado si John Wick. Agad na prinoseso ng mga accountant ang request ni Winston at nagpadala sila ng text message sa lahat ng hitman sa buong mundo patungkol dito. Ang bida naman ay nagmadaling tumakbo palayo ng lugar kasama ang aso niya habang tinitingnan siya ng napakaraming mga contract killer sa buong paligid. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula at susunod na ang John Wick Chapter 3 Parabellum 2019. Ang retired hitman na si John Wick kasama ang pitbull niya ay tumatakbo sa lansangan ng Manhattan, New York bago siya maging excommunicado sa loob ng isang oras dahil sa pagpatay niya sa member ng high table na si Santino D'Antonio sa loob ng Continental Hotel. Pagsakay ni John sa isang taxi ay napansin niyang traffic sa kalsada kaya't pinakiusapan niya ang driver na ihatid ang pitbull niya sa Continental. Pagkatapos ay pumunta siya sa New York Public Library upang kunin roon ang tinabi niyang marker at isang rosaryo pati na ang litrato nila ng yumao niyang asawa na si Helen. Subalit ng 20 minuto na lang ang nalalabi sa bida ay biglang pinuntahan siya sa library ng hitman na si Ernest upang tapusin siya at makuha nito ang $14 million na pabuya sa kanya. Biglang nasaksak si John Wick ni Ernest sa balikat pero buong lakas na nakipaglaban siya sa matangkad na hitman hanggang sa hindi nagtagal ay magaling na natapos ito ni John gamit ang isang libro ng library. Maya-maya ay may 10 minuto na lang si John at madedeklara na ng mga accountants ang pagiging excommunicado niya. Nagmadali siyang pumunta sa apartment ng doktor ng Continental upang ipatahi sa kanya ang sugat na natamo niya kay Ernest. Maingat na tinahi ng doktor ang saksak ni John sa balikat subalit nang lumipas na ang 10 minuto ay hindi na niya ito natuloy at inanunsyo na ng mga accountant sa lahat ng mga assassin sa buong mundo ang pagiging excommunicado ni John Wick. Dahil rito ay sinususpinde na ang lahat ng serbisyo at tulong kay John. Napilitan naman ang bida na tapusin ang pagtahi sa sugat niya at nang naghanap siya ng gamot sa apartment ay tinuro ito ng doktor sa kanya. Ngunit agad na na-realize ng doktor na pagtulong pa rin kay John ang pagturo ng gamot at napagdesisyonan niyang magpabaril sa kanya ng 2 beses upang palabasin na pinwersa siya ni John na tulungan siya. Samantala ang aso ni John ay nadala na ng taxi driver sa Continental at pinatuloy ito ng concierge ng hotel na si Caron. Paglabas ng bida sa apartment ng doktor ay mabilis na hinabol siya ng mga hitman na nag-aabang sa kanya sa lansangan at nagmadali siyang pumasok sa isang antique shop. Gamit ang mga makalumang revolver ng shop ay tinapos niya ang ilang hitman na sumugod sa kanya roon. Bagaman nahihirapan si John Wick sa dami ng mga kalaban na tumutugi sa kanya ay matapang na nakipagbakbakan siya sa kanila gamit ang mga antigong patalim ng antique shop. Hanggang sa nagawa niyang mapabagsak ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang pambihirang hand-to-hand combat skills. Nagpatuloy na naglakad ang bida papunta sa Continental Hotel ngunit biglang binangga siya ng isa pang grupo ng mga contract killer kaya't nagmadali siyang tumakbo sa kalapit na quadra. Nang sinugod siya roon ng mga kalaban ay ginamit niya ang mga kabayo ng quadra upang malakas na masipa ang ilan sa mga ito. Pagkatapos ay mano-manong napabagsak ni John ang karamihan sa mga hitman gamit uli ang napakagaling na self-defense niya. Kalaunan ay mabilis na sumakay siya sa isang kabayo ng quadra upang makatakas sa mga hitman at nang hinabol siya ng 2 contract killer na sakay ng mga motor ay madaling natapos niya ang mga ito habang nangangabayo sa gitna ng kalsada. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito.
Ilang saglit ay pumunta si John sa Tarkovsky Theater at hinarap niya roon ang adoptive na ina niya na ang The Director. Siya ang leader ng Russian crime organization sa New York na ang Ruska Roma at napunta raw si John roon upang humingi ng tulong. Sinabi niya sa direktor na ang orihinal na pangalan niya ay Jardoni Jovanovich na isang ampun mula sa kanila sa Belarus. Ang rosaryo na yun ang katunayan na kabilang si Jardoni sa Ruska Roma at nararapat lang na tulungan nila siya. Pero kahit nag-aalinlangan ang direktor na tulungan ang bida dahil sa pagiging excommunicado niya ay pumayag na rin siya sa kanya. Sa patuloy na pag-uusap naman nila ay malalamang sa Tarkovsky Theater pala nagsanay si John Wick ng self-defense noong bata pa siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa direktor na nais niyang magpatulong sa kanila na makarating sa Casablanca at binigay niya sa ina ang rosaryo. Pinutol ng direktor ang rosaryo at inabot sa tauhan niya ang cross upang sunugin ito at itatak sa likod ni John Wick. Maya-maya ang high table ay ginawang 15 million ang pabuya kay John dahil sa magaling na pagtapos niya sa mga hitman na tumutugis sa kanya. Kinaumagahan ng adjudicator ng high table ay pumunta sa Continental at hinarap niya ang may-ari ng hotel na si Winston Scott. Pinakita ni Winston sa babae ang labi ni Santino de Antonio subalit pinaliwanag nito na dahil hinayaan niyang makaalis si John sa hotel matapos mabaril si Santino at binigyan pa niya siya ng isang oras bago ideklarang excommunicado ay hinahatulan niya si Winston na bumitaw sa pagiging manager ng Continental sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ay pumunta ang adjudicator sa hideout ng Soup Kitchen upang harapin ang leader nila na ang The Bowery King. Pinaliwanag ng babae sa kanya na dahil binigyan niya ng baril na may 7 bala si John Wick laban sa isang miyembro ng high table ay hinahatulan niya siya ng pagbitiw sa trono at pag-alis nila sa kanilang hideout sa loob ng 7 araw. Samantala si John Wick ay nakarating na sa Casablanca, Morocco at biglang inatake siya ng ilang lokal na contract killer roon pero pinigilan sila ng isang lalaki at sinabi nitong binigyan si John ng amnesty ng manager. Nang aatakihin si John ng isang hitman ay mabilis na binaril ito ng lalaki. Pagkatapos ay dinala niya ang bida sa Continental Hotel ng Morocco at pinasok sa opisina ng manager ngunit biglang hinarang siya ng 2 Belgian Malinois. Pagkatapos ay mabilis na binaril siya ng manager ng hotel na si Sofia Alswar pero hindi tumagos ang bala sa bulletproof suit ni John at sinabihan niya ang babae na hindi niya dapat patayin ang may hawak ng marker niya. Pinakalma naman ni Sofia ang 2 aso niya sa opisina at pinaalala ni John na humingi ng tulong noon ng babae sa kanya kaya't nagkaroon sila ng kasunduan sa marker. Nais raw ng bida na dalhin siya ni Sofia sa dating boss niya na si Berode dahil may nais siyang malaman rito. Naalala naman ng babae na nagpatulong siya noon kay John na maligtas ang anak niya at mabigat ang kalooban na sumang-ayon na tulungan siya. Kasama ang mga armadong Belgian Malinois niya ay agad na pinunta ni Sofia si John sa fortress ni Beroda at masayang hinarap sila nito. Makikitang doon sa malaking pasilidad ni Berode ginagawa ang mga gold coins at mga gintong marker ng organisasyon nila. Kalaunan ay dinala sila ng lalaki sa taas ng fortress at sinabi dito ni John na nais niyang makaharap ang nakaupo sa ibabaw ng high table na ang The Elder upang ayusin rito ang kamalian na nagawa niya. Patulang pinaliwanag naman ni Berode na hindi nila mahahanap ang Elder at siya ang hahanap sa kanila kapag nais niya. Maaaring matagpuan ni John ang Elder sa dulo ng disyerto pag sinunod niya ang pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Patuloy na maglakad lang siya sa disyerto hanggang sa huling hininga niya at posibleng mahahanap siya roon ng Elder ngunit posible ring hindi. Nagpasalamat sina John sa kanya subalit bago sila umalis ay nasabi ng lalaki na bilang kabayaran ay nais raw niyang makuha ang isang Belgian Malinois ni Sofia at nang tumanggi ang babae ay mabilis na binaril ito ni Beroda. Tumama sa bulletproof vest ng aso ang bala ngunit labis na kinagalit iyon ni Sofia at pinagbabaril niya ang mga mercenary ni Beroda sa paligid. Maging si John Wick ay napilitan na rin makipagsagupaan sa mga hitman ng fortress at ang babae ay pinaatake ang aso niya kay Beroda. Sa patuloy na pakikipaglaban ng dalawa roon ay nagawa nilang matapos ang mga tauhan ni Beroda at pinigilan ni John si Sofia na barilin ang dating boss niya. Nang sinimulang lumabas ng dalawa sa pasilidad ay mabilis na inatake sila ng mas marami pang mercenary ni Beroda sa daan. Pero si Sofia kasama ang 2 Belgian Malinois niya ay magaling na nagpatumba ng ilang kalaban sa paligid. Si John Wick naman ay binuhos ang buong lakas at galing sa pakikipagsagupaan sa mga tauhan ni Beroda at nagagawa niyang matapos ang karamihan sa mga ito. Hindi huminto sina John sa pag-abante upang makalabas ng fortress habang nakikipagbakbakan sa mga kalaban at hindi nagtagal ay nagtagumpay silang makaalis ng lugar. Sa kasalukuyan na iyon ang adjudicator ay pumunta sa street food sushi bar ni Zero na ang leader ng mga ninja assassins ng New York. Hinair siya ng babae kasama ang mga assassins niya na tapusin si John Wick at ang lahat ng mga tumulong rito na agad na sinang-ayunan ni Zero. Pagkatapos ay sumugod ang buong grupo ng mga ninja assassins niya sa Tarkovsky Theater at magaling na napatumba nila ang karamihan sa mga Russian mobsters ng teatro.
Ang direktor naman ay hinarap ng adjudicator at dahil sa pagtulong niya kay John ay pinasaksak nito kay Zero ang mga kamay niya. Sa sunod na eksena sina Sofia at John ay nakarating na sa disyerto at ang marker ay minarkahan niya ng sariling dugo bago ito ibalik sa babae. Nagpaalam na sa kanya roon si Sofia at nagsimula na siyang maglakad sa disyerto subalit lumipas na ang ilang araw at kahit pa sinundan na niya ang mga bituin sa kalangitan ay ni isang tao ay wala siyang makita sa paligid. Hanggang sa labis na napagod na si John at nawalan na ng lakas maglakad sa disyerto pero kalaunan ay nakita siya roon ng isang lalaki na sakay ng isang kamelyo. Agad na dinala ng lalaki si John sa campsite nila at hinarap siya sa elder ng high table. Nang nagkamalay na ang bida ay pinainom siya ng elder ng tubig at pinakiusapan niya ito na bigyan siya ng pagkakataon na magpatuloy na mabuhay upang maalala ang mga memorya nila ng yumao niyang asawa. Sumagot ang elder na mabibigyan niya si John ng huling pagkakataon kung matatapos niya ang misyon na papagawa nila sa kanya ngunit pagkatapos nito ay mamumuhay siya na saklaw ng high table. Maaari niya raw mabaliktad ang pagiging excommunicado ni John at masarado ang open contract laban sa kanya kung tatapusin niya si Winston Scott para sa kanila. Labis na nagulat ang bida sa binigay na misyon sa kanya ngunit napilitan pa rin siyang sumang-ayon sa elder at upang mapakita ang pagbabalik ng katapatan niya sa high table ay pinutol niya ang isang daliri. Sinunog ng tauhan ng elder ang sugat ni John sa kamay at binigay niya rito ang kanyang wedding ring. Pagkatapos ay tinulungan siya ng mga tauhan ng elder na makabalik sa New York. Sa kasalukuyan na yon ay dahil natapos na ang 7 araw na palugit ng adjudicator sa soup kitchen ay pinasugod niya roon ang mga ninja assassin ni Zero at walang kahirap-hirap na tinapos nila ang karamihan sa mga hitman ng Bowery King gamit lang ang mga katana nila. Sa patuloy na pag-atake ng mga ninja assassin sa gusali ay hindi nagtagal ay natunto nila sa rooftop ang Bowery King at pinag-utos ng adjudicator kay Zero na hiwaan siya ng 7 beses sa katawan na agad na kinabagsak niya. Maya-maya pagbaba ni John sa istasyon ng tren sa New York ay mabilis na tinapos ng mga ninja assassin ang mga hitman na susugod sa kanya at hinarap nila siya sa kanilang mentor habang nasa gitna ng napakaraming tao. Pero agad na tinapos ng bida ang isang assassin roon at nagmadaling tumakbo palabas ng istasyon. Magaling na tinapos niya rin sa labas ang 2 pang kalaban na biglang sumugod sa kanya at sumakay sa isang motor upang makalayo ng lugar. Sakay naman ng mga motor nila ay hinabol si John ni Zero kasama ang karamihan sa mga assassin niya at gamit ang mga katana ng grupo ay sunod-sunod na inatake nila ang bida sa kalsada pero nagagawa niyang mapabagsak ang ilan sa mga ito. Magaling na tinapos naman ni John Wick ang mga ninja assassin hanggang si Zero na lang ang natira at ilang saglit lang ay nagawa niyang makarating sa tapat ng Continental Hotel. Nang aatakihin si John Rowe ni Zero ay agad na nakahawak siya sa hagdan at mabilis na pinigilan ni Caron ang kalaban. Pumasok silang dalawa sa gusali at masayang sinalubong si John sa labi ng pitbull niya. Maya-maya ay upang tapusin si Winston ay hinarap ito ni John sa exclusive na silid ng hotel na puno ng mga salamin. Nasabi ng may-ari na wala siyang planong bumaba sa posisyon niya at napagdesisyonan niyang sumabak sa gera laban sa high table. Gayunpaman ay kung nais talaga siyang tapusin ni John ay mas pipiliin pa niyang mamatay sa kamay ng isang kaibigan. Ngunit pinaliwanag ni Winston na kapag napatay siya ni John ay mamumuhay siya na saklaw ng high table bilang ang babayaga pero mas mainam pa rin na mamatay siya balang araw bilang ang lalaki na minahal ng asawa niya. Kalaunan ay pumunta sa silid ang adjudicator at sinabi ni John sa kanya na napagdesisyonan niyang hindi tapusin si Winston at ang may-ari naman ay sinabing hindi siya bibitiw ng posisyon niya. Subalit ang adjudicator ay tinawagan ng mga accountants upang ipadeklara sa kanila ang pagiging deconsecrated ng Continental Hotel sa New York at dahil rito ay maaari nang pumatay ang lahat ng hitman ng mga target nila sa loob ng gusali. Aatasan raw ng adjudicator ang mga assassin ng high table upang tugisin sina John at Winston sa Continental dahil sa hindi nila pagsunod sa direktang utos ng table. Pag-alis ng silid ng adjudicator ay binalik ni Winston ang mga pribilehiyo ni John sa Continental at kasama si Caron ay pinunta niya silang dalawa sa weapons vault ng hotel upang kumuha roon ng mga sandata. Samantala ang lahat ng hotel guest ay pinaalis sa Continental sa kadahilan ng sasailalim sa fumigation o pagpapausok ang buong gusali. Maya-maya ay sumugod na sa building ang napakaraming mercenary ng high table at sina Caron ay iniwan si Winston sa loob ng weapons vault. Kasama naman ang ibang mga tauhan ni Winston ay matapang na nakipagbarilan sina John Wick at Caron sa mga kalaban. Bagaman nababalot ng mga makabagong body armor ang mga mercenary ay magaling na napapabagsak ng bida ang ilan sa kanila gamit ang mga baril niya na may mga balang tumatagos sa mga baluti nila. Pero kahit pa karamihan sa mga hitman ni Winston ay nagagawang matapos ng mga sugo ng high table ay hindi sumuko sina John Wick at Caron na makipagsagupaan sa mga ito. Sa patuloy na pakikipaglaban naman ni John sa mga mercenary ay ilang saglit ay nakaharap niya si Zero sa daan at sinundan niya ito sa silid na puno ng mga salamin.
Dito na nagsimula ang napakatinding bakbakan ni John Wick laban sa mga estudyanteng ninja assassin ni Zero at binuhos niya ang buong lakas at galing upang mapabagsak sila isa-isa. Hanggang sa biglang inatake si John ng dalawang pinakamagagaling na ninja assassin ni Zero na ang mga shinobi at nagagawa siyang mabugbog ng mga ito. Gayunpaman ay patuloy na nakipagsagupaan pa rin siya sa dalawang shinobi at sa gitna ng mainit na laban niya sa kanila ay malakas na nahulog niya sila sa mas mababang palapag ng silid. Napagdesisyonan naman ng bida na hindi tapusin ang dalawang assassin at sa labis na panghihina ay hindi na sila nakalaban sa kanya. Pagkatapos ay matapang na nakipaglaban naman siya ng ispadahan kay Zero at makikitang halos pantay sila ng galing sa paggamit ng katana at ng hand-to-hand combat skill, pero kalaunan ay magaling na nasaksak ni John Wick ang katana niya sa dibdib ng kalaban at bumagsak ito pag-alis niya ng silid. Samantala si Winston ay tinawagan ng adjudicator at nag-request ito sa kanya ng parley upang makipagnegosasyon sa kanila. Ilang saglit ay hinarap ni na Winston ang adjudicator sa rooftop ng hotel at pumunta rin roon si John Wick. Pinakiusapan naman ni Winston ang babae na panatilihin siya sa posisyon niya at ibabalik niya ang kanyang katapatan sa high table na labis na kinagulat ni John sa kaibigan. Agad na sumang-ayon sa kanya ang adjudicator at nang tinanong nito kung anong gagawin nila kay John ay mabilis na pinagbabaril siya ni Winston ng maraming beses hanggang sa biglang nahulog siya mula sa rooftop ng Continental Hotel. Kinatuwa yun ng adjudicator at napagdesisyonan na ibalik ang dating estado ng gusali at nagpaalam na siya sa kanila. Pero nang paalis na ang babae sa Continental ay sinuri niya saglit ang likod ng gusali at galit na sinabi niya kina Winston na biglang nawala si John Wick sa lansangan. Malamang ay tutugisin sila ni John kaya't sinabihan niya si Winston na ayusin ang gusot na nagawa niya na sinang-ayunan naman niya. Samantala ang pitbull ng bida ay nagmadaling sinundan siya habang dala ng tauhan ng Bowery King papunta sa bagong hideout nila sa sewers ng New York. Makikitang kahit nagtamo ng matinding pinsala ang Bowery King ay nagawa niyang makasurvive sa nagawa sa kanya ni Zero. Pero dahil sa nangyari sa kanya at sa mga tauhan niya ay labis na kinagalit niya raw ito sa high table at kinumbinsi si John Wick na maghiganti sa kanila. Kahit palabis na nanghihina ay galit na sumang-ayon naman ang bida sa kanya. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula at nasa description ng video ang link ng Tagalog recap natin ng John Wick Chapter 4 2023. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.